Mga oras na ito, mga minamahal, kailangan po natin ng pagpapasya. Ang tanong, katulad ng aking binanggit kanina, kumusta? Ang Panginoon ba ay may espasyo sa ating buhay? Kung ikaw ay naguguluhan sa iyong kalalagayan, meron kang confusion, doubt, kung ikaw ay stress at merong anxiety, baka ito na yung panahon, mga minamahal, na si Jesus ang ating panawagan, si Jesus ang ating panghawakan, si Jesus ang ating pagtiwalaan. Sabi ko nga, mga minamahal, 16 na taon na ang buhay ko ay napakasama ng kalalagayan, ngunit salamat sa kabutihan ng Panginoon ang siya ay aking tanggapin, isinaayos niya ang lahat mula sa kawalan ng direksyon, kawalan ng pag-asa, kaguluhan sa loob ng tahanan na meron kami. Salamat nang si Jesus ay papasukin ko sa aking buhay, sa aking bahay, sa aking pamilya. Ngayon, yung aking anak na muntik mapatay ng aking kinakasama dahil wala kami Panginoon at salita ng Diyos sa aming buhay. Ngayon, kasama ko siya, 19 years old na siya ngayon, kasama ko naglilingkod sa Panginoon, buhay na merong pag-asa dahil mabuti ang Diyos kung siya'y paintulutan natin sa ating mga buhay. Anong kalalagayan ng iyong buhay, kaibigan? Napakahalaga. Maunawaan natin si Jesus. Kaya ako'y magtatanong ng isang katanungan, kaibigan, tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong puso? Kung hindi pa, pwede mong tanggapin ang aking tinanggap na Panginoon at tagapagligtas. Ang Panginoon, sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay bunga ng ating pakikinig. At kung napakinggan mo patungkol sa ating Panginoong Hesus, sampalatayanan mo siya. O maaaring alam mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. O maaaring alam mo ang kanyang pangalan. Pero iba ang alam mo ang pangalan kaysa doon sa ikaw ay merong relasyon sa ating Panginoon. Sa madaling salita, magkaiba ang pagkakilala kaysa pagkakaroon ng ugnayan. Bibigyan ko kayo ng isang maikling paliwanag. Alam natin kung sino ang presidente ng ating bansa. Kilala natin, President Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos. Alam natin ang pangalan niya, alam natin siya ay presidente. Kilala natin siya sa ganun lamang kababaw na pagkakilala. Pero tayo, wala tayong relasyon at ugnayan sa ating presidente ng literal o sabi nga ay malapit na ugnayan. Hindi niya tayo kilala dahil wala tayong ugnayan sa kanya maliban sa siyang presidente ng ating bansa. It is the same thing sa Panginoon. Pwedeng alam mo ang pangalan ng Panginoon. Ang tanong, may ugnayan ka ba o relasyon sa Diyos? Yun ang magbibigay ng malaking pagkakaiba. Hindi pwedeng kilala mo lang sa pangalan ng Diyos. Kailangan meron kang ugnayan. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang tumanggap at nanalig kay Jesus ay binigyan ng karapatan na tawagin na anak ng Diyos. Sa madaling salita, magkakaroon ka lamang ng ugnayan sa Diyos ngayong gabi, mga minamahal, kung meron kang pagtatatag ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, pwede mong itatag ang relasyon sa ating Panginoon sa pagitan ng pagtanggap sa Kanya. Ako'y mananawagan, marahil narinig mo ang tinig na ito, kaibigan, tinanggap mo na ba si Jesus ng personal sa iyong buhay? 16 na taon lang siya aking tanggapin, panahon na puno ng kaguluhan ng aking buhay, pero ang siya'y tanggapin doon, nagkaroon ako ng ugnayan sa Kanya. Alam ko ngayon na meron akong Diyos, meron akong Ama sa langit dahil sa ating Panginoong Kristo nang siya'y pagarin ko sa aking buhay. Sapagkat siya na anak ng Diyos ay bumaba dito sa lupa upang ang mga tao ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya kung narinig natin ang mga salitang ito, nais kitang panyayahan, kaibigan, hindi nagkataon, hindi aksidente na narito ka. Nais kong sabihin, mahal na mahal tayong lahat ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ano man ang iyong kalalagayan, mahal na mahal ka ng Panginoon. Katulad ng pagkamahal natin naranasan sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw yan, maaari bang itaas mo iyong kamay at sabihin, sa mga oras na ito, kapahayagan, narito mga ngaral, narinig kita. Handa kong tanggapin si Jesus. Pwede bang itaas ang kamay sa aking mga kaibigan, tanda ng pagtanggap. Salamat sa mga kamay na yan dito sa gawing kaliwa. Men, salamat kaibigan. Ginawa ko ito, sabi ko nga, ang Panginoon napakabuti sa gawing unahan. Pwede bang magtaas kayo ng kamay, tanda ng pagsang-ayon na si Jesus ay kailangan natin sa ating buhay. Amen. Kailangan ba natin ng ating Panginoon? Tayo po'y mananalangin ng simple at payak na panalangin, maiksi lang. Kaibigan, pinanalangin ko ito, 16 na taon ang nakalilipas, napakalaki ng ginawa ng Diyos sa pagbabago sa aking buhay, maging sa aking pamilya. Kung ikaw yan, kaibigan, sincero ka, tanggapin si Jesus, sundan mo ang maiksing panalangin na aking papanggitin, na binubukan ng iyong labi at narinig ang iyong tinig. Ganito po ang panalangin. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa lugar na ito. Aking kinikilala na ako'y walang magagawa sa aking sarili. Kaya naman, hinihingi ko na ako yung tulungan, patawarin sa aking mga kasalanan na aking nagawa upang
upang magkaroon ako upang magkaroon ng bahagi ng bahagi sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Sapagkat tinatanggap kita, Sapagkat tinatanggap Panginoong Hesus, Panginoong Jesus bilang bilang tagapagligtas, tagapagligtas, Hari Hari, at Panginoon Panginoon ng aking buhay. ng aking buhay. Simula sa oras na ito, Oras na ito, kumilos ka, bilis ka, gumawa ka gumawa ka sa aking buhay, sa aking buhay, sa aking tahanan, sa aking pamilya. Padaluyin mo ang pagpapala, himala na nanggagaling sa iyo. Marami pong salamat sa iyong papuri at parangal sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise God. Huwag mo nang sundan, ako na lang ang mananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa iyong trono, Diyos, sa kalangitan. Ako'y dumudulog, Panginoon, ang sino mang nakinig, tumanggap sa iyong salita, Panginoon. Nanalangin, Panginoon, o God, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Ano man ang kanilang kinakaharap na problema at suliranin, Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng pagpapala sa kanila, O Diyos. Ikaw ang magbigay ng pagpapalaya. Ikaw magbigay ng kasaganaan sa bawat isa na tinanggap ang iyong pangalan. Ayon sa iyong mga pangako, Panginoon, at iyong mga palataya ay hindi mabibigo, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Malagay nawa ang kapayapaan sa puso at buhay ng bawat isa, maging sa lugar na ito na aming tinayuan upang makapangaral. Panginoon Diyos, pagpalain mo nga po, Panginoon o Diyos, ang amin pong mga kasama sa lugar na ito. Marami pong salamat. Sa iyo lamang po kami umaasa at titiwala at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Amen. Maging sa lugar na ito na ating tinayuan. At meron po kami ilang mga pamalita lamang. Kami